Kaya mga kabukas, kinira muna natin itong silo. Para malinis. Yep. Dahil itong natirang mga kahoy na mahaba, magagamit pa to. Ayan. So dito sa banda rito mga kabukas, nakatayo ako. Kasi, lagpas tao, kaya lang banda ron, medyo bumababa na kasi yung elevation nga ng lupa pag ano. Tamba ko muna doon sa sa may mga kawayan. Yan. Paunti-unti lang mga kabukas. Pag naayos ko to, yung tambak naman doon ang ayusin ko sa harap ng kusina. Para maisip ko kung ano pang gagawin natin doon. Lahat yan, i-maximize natin lahat ng space na yan na pwedeng pagkakitaan, gagawin natin. Ang main concern ko ngayon mga kabukalas is mapaitlog na natin itong mga decal brown kasi tumatakbo rin yung kanilang edad ba. Tumatakbo rin. Baka abutin na yung nila, yung prime nila. Or lumagpas na tayo sa prime nila. Hindi na sila konting oras, konting panahon na lang yung mapakinabangan natin sila. Kaya kailangan natin maisaayos to sa lalong mabilis na panahon. Merong nagtatanong, nag-comment, bakit daw ba, ano ba yun? Bakit daw ba hindi pa nangitlog yung mga decal natin? Hindi daw ba lilipas nga yung sinabi ko na baka abutin, lumagpas yung prime nila. Ayan, ang kadahilanan po doon po sa mga bago sa channel ko, tayo nga po ay naglipat po tayo ng area. So, pinahinto natin sila, na-disturb yung kanilang cycle. And then, inabot sila ng lugon dito. So, yun po ang naging dahilan kung bakit huminto po yung pangitlog natin mga decal brown. Dahil po sa transition, sa paglilipat natin from San Jose del Monte or Santa Maria, papunta rito sa San Rafael, Bulacan. Pero ito nga, kaya nga inaayos na po natin ngayon, i-recondition na natin uli para mapaitlog na natin sila. Sako ko na yung maliliit. Yan. So ito nga mga kabukalas, di ba? Pagka na-execute natin itong ginagawa ko na to, malaking bagay. Mama-maximize natin yung space. At the same time, may karagdagang nutrition na makakuha natin mga manok. Kasi dito, lalo na pag nag-accumulate na yung pupo ng kambing dito,
Lalo na pagka dumami na yung ating mga alagang kambing, mas maraming mag-accumulate na pupo, mas maraming mag-accumulate na mga insekto, mga uod, yan, na makakain ng ating mga manok. And then, hindi naman sila babad dito, kaya yung amoy po, yung amoy ng pupo ng kambing, hindi naman po nila permis na malalanghap yan. Kasi may freedom sila na bumalik doon sa kanilang coop kung nababahuan na sila. Hindi. Yun nga, hindi naman sila babad dito. Unlike yung dito sila nakakulong talaga, babad sila sa amoy. Kaya yun din po yung naisip ko kasi yung unang plano ko nga is mga sisiw po ilalagay natin dito, gagawin natin parang kulungan. Kaya lang, naisip ko nga na baka makasama rin sa kalusugan ng mga sisiw natin kasi yung amoy po ng pupo ng mga kambing ay permis nilang maamoy. Kaya sa tingin ko, mas maganda yung gano'n na lang. Gagawin nila nating range area ng ating mga decaf brown para hindi sila nakababad dito. Pupunta-punta lang sila dito pagka gusto nila manginain. Meron silang lugar talaga doon sa open area na hindi masyadong mabantot. Ang daming kalat Panggatong iba rito. Bala ko bumili ng ano na lang mga kabokals. Electric stove. Saka rice cooker. Mahirap din magsiga Saka madumi. Madumi sa kawali. Sa kaldero. Para pag inopen natin yung net, ultima cleared na dito. Wala na mga baso-basura or kahoy. Hindi naman talaga basura. Kahoy na Yan. Plastic. Daming upos ng sigarilyo. Alam nyo mga kabokals, ito rin yung maganda sa nangyari na naging mag-isa na lang tayo dito. Yung upos na sigarilyo. Kasi nandito pa sila Emon, sila Naling, napakalalakas manigarilyo. Si Renan, para mga tambucho yung mga bunganga. Pasintabi po sa mga nagyayosi. Pasensya na po. Ibig sabihin, okay na naman yun, kaya lang, ang problema sa kanila, kung saan nila tinatapon yung upos na sigarilyo. Yung cigarette buds nila. Yung pa naman ang ayoko, yung kumakalat yung mga cigarette buds kasi minsan tinutukan ng mga manok na kinakain. Kaya yun. Ngayon, namimintin na natin yung kalinisan ng area kasi wala na yung nagkakalat. Wala na sila Yan. Okay siguro to. Yung mga pailan-ilan pwede na iwanan. Yan. Yan. So ito, hindi ko na tanggalin sa sako to. Hindi ko na tanggalin sa sako mga kabukals. Hindi, tanggalin ko na lang. Sa aking sako, kailangan ko pala sa ipa. Ko na lang, dilinisin ko na lang. Yan muna. Okay, mag-alala mga kabukals, lilinisin natin yan. So, one step at a time. Pag naayos natin yung sa may goat house, ito naman yung lilinisin natin and isipin natin kung ano pa pwede natin gawin sa area na yan. Malaki-laki pa yan. Ayan mga kabukals. Linis na yung silong. Okay lang yung mga na yan, mga dahon-dahon. Ayan. So, ang susunod na gawin natin, ito. Kakalasing ko to mga kabukals. Mula dito, kakalasing ko yan. Yan. Kasi ipapanibago natin yan dito.
Papanibago natin yung plano ko idikit na dito. Dito ko na siya didikit. Tapos dito na konekta sa mga hagdan. So yeah, babaklasin muna natin. Hanggang doon lang. Dito lang mga kabokals. Hanggang dito lang tayo. Ito. Ayan. So yan, hindi naman gagalaw to. Ito lang. Yung taas, hindi ko na rin gagalawin yan. Kasi i-bend na lang natin dito. I-bend ko na lang yan eh. Hindi ko na gagalawin yung taas. Yung baba lang pala ang kakalasing ko. Baba lang. Ay, oo nga. Hindi ko na pala kailangan kalasingin doon mga kabokals. Dito na lang. Itong baba lang. Try ko kung maibebend ko hanggang dito. Tapos magtutulos na lang tayong kawayan dito. Pang harang. So that's the plan. Yan. Tanggalin ko muna ilalim. Ito hindi ko na pala gagalawin yan. Para hindi matrabaho. Ito lang. Yung baba lang na to. So nandito na tayo. Yung ating mga manok. Ito na nga yung division ng ating Muscovy duck. Ayan. Ito mga kabokals, ano naman to? Hindi naman to nakafix. Ano lang yan, ilang pirasong pako lang yan. Pwede pa natin palitan ng net yan. Inuna ko lang kasi para mabilisan. Mas matagal kasing ilatag yung net eh. Ito sandalian lang ilatag yan. Kasi gusto ko na nga pong ma-prioritize muna itong pag-sasaayos ng ating mga decal brown para nga mapaitlog na muna natin sila. And then yan, paunti-unti natin i-improve yan. I-revise natin ng i-revise yan. Parang libro lang, you know? Ayan, so ito unahin ko sa gitna. Kasi ang plano ko nga, ididikit ko doon. So uunahin kong ibuka. Ibubuka ko yung gitna muna. Abot kaya? Try natin. Nakaharang pala ito. Nakaharang pala ito mga kabokals. Try natin. Unahin ko dito sa gitna mga kabokals para tatanggalin ko lang itong sa ilalim. Tapos try nating iusog lang. Ididikit natin dito sa poste ng hagdan. Yan. Kalasin lang natin. Nakatali lang naman to eh. Tali lang ang mga kabokals. Yan. Ayokong putulin yung tali. Tiyagain kong kasi magagamit ko pa tong tali na to. Tiyagain kong ganito. Kaya lang, yung mga buhol. Yun yung puputulin natin, yung mga buhol. Ito. Tapos panot ulit dito. Yan hapon na mga kabukals. Kasi kanina, umidlip mo na ako from 11:30 to 1:30. Sama kasi pakiramdam ko. Siguro sobrang pagod na. Buti ngayon kasi hindi na ako umuwi ng San Jose. At day off ng anak ko. Kaya andito tayo maghapon ngayon. Bukas ganun din. Maghapon tayo dito. Walang uwian. Ang uwi ko sa Miyerkules na. Ngayon, Lunes, bukas Martes, day off ng anak ko. Kaya medyo ginhawa. Hindi ako masyadong pagod. Nakapagod din kasi yung biyahe mga kabokals. Isang oras. Biro nyo, isang oras pa uwi. Isang oras na naman pabalik dito. Mahigit pa pagka-traffic. Kaya yun. Nakukuha talaga sa tiyaga mga kabokals. So ito, yun na, yung mga pako.
Hindi nila ng pako. Yun. Yan. Kasi ito part na to. Yan, ito pong part na to, yung papunta naman dun. Hindi to sa kabila, okay na. Papunta naman dun. Naipit yung tiyan ko. Nahirapan ako humingay Naipit yung tiyan ko. Magda-diet na ako mga kabokals. Since nandito na tayo, ano kaya't magkamote diet ako mga kabokals. Yung sweet potato diet. Ulam pa rin. May mga ulam pa rin tayo pero hindi na ako magkakanin muna. Sweet potato. Yan mga kabokals, abangan nyo. Mag-ano tayo? Balik Alindog program. Abangan nyo yung aking Balik Alindog program mga kabokals. Hindi nyo itatanong nung kapayatan ko, yung katawan ni Gardo Versosa, walang sinabi yan mga kabukals. Yung katawan ni Derek Ramsey, walang sinabi yan mga kabukals. Yung kapayatan ko nagkasakit lang ako Lagi akong gutom. Kaya nagkagayad. Laging gutom yung sakit. Kain ng kain. Yan. Yun Yun Okay sa oras. Pwede mga kabukals pwede kasi 'di ba open natin 'yan ang galing. Yan. Tingnan natin doon. Hanggang doon lang sa may kanto. Yun. Walang dead end. Tapos, yan kukonekta natin dito sa hagdan. Kasi itong siwang na to dito, tutulusan na lang natin ang kawain yan. Diba? Okay, so alright. Yan. Ang galing. Nagaling ko muna tong excess. Kasi kakalang yung net. Yun. Para ito, may didikit natin sa hagdan. Yan. Yan ang idea. Yan. Tanggalin na natin itong balagbag sa baba. Tanggalin natin doon. Yun.
Wala tayong balagbag. Ito, tanggal na rin to. Yun. Tapos, ito nga mga kabokals. Tataas natin ganyan. Ang galing. Dito na natin siya ipapako panibago sa hagdan. And then, meron pa rin dito sa taas para hindi sila makapag-overboard sa hagdan. Sa baba lang sila. Hanggang sa baba lang sila. May net pa rin sa taas. Diba? Ang galing. Yan. So ito mga kabokals, mag-umpisa tayo sa gitna. Nirorolyo ko yung net pataas hanggang dito sa level ng hagdan. Level ng hagdan. Medyo lumagpas lang konti. Tapos pakuan lang natin. Puro pako lang to, pakuan lang natin. Yan. Tapos, ito naman. Can you see the look? Yan. Tapos dito, tatali natin sa itatali. Iko-connecta natin dito sa pamakuan ng saig ng hagdan. Yun. So, yung kabila, ganun din. Ito pala kahit dito na lang to. Yan o. Yan o. Yan. Yan. So, dito tayo sa kabilang side naman. Dito natin unahin. Kaya pa. Tingnan ko kung kaya hanggang dito sana. Ay, hindi kaya. Hindi kaya. Kaya. Ayan. Yun. Kaya. Kaya mga kabokals. Yun. Yan. Okay, so alright. Ayan mga kabukas, we're almost done. We're almost done. Dito sa pagbubutas sa ilalim, pero bukas na natin tutuloy yung iba. Pero at least ito na natin. Nabutasan na natin papunta doon sa ilalim. Ayan.
Konting ano na lang. Ilang pirasong pako na lang to mga kabukals. At iyari na. Yun. Ayan na mga kabukal. So ito po yung ginawa natin. So hindi pa ito kompleto ha. Ayan, tutulusan pa natin ang mga kawakawayan yan. Pero ito, ayan na. Yan na yung magiging entrada. Ayan. Yan na yung magiging entrada nila. Papasok sa ilalim. So naiangat na nga po natin yung net. Naiangat na natin lahat yan. Ayan. Ito, tutulusan na lang natin ang kawayan yan. Para hindi sila makalabas dyan. Pero almost done na. Yung subukan kasi tutuloy natin. Pero ang maganda ay gumalaw na po yung ating project. So naiangat na natin yung net papasok doon sa silong. And then yung taas po ay may net pa rin. Yan oh, may net pa rin yan para hindi po hindi makapatong or makalipad sa ibabaw ng goat house yung ating mga manok. So sa silong lang sila, hanggang silong lang sila. Yan ang kanilang area of responsibility. Ayan, hanggang dyan lang sila sa silong mga kabokals. And then yung ating goat house ay mananatiling goat house. Kasi pag pinabayaan natin sila umakyat yan, magulo mga kabokals. So pinipilit ko maging organized yung ating munting backyard farm para hindi tayo magulo. Ayan. Ito kailangan pa sigurong lagyan to ng lagyan pa natin to ng harang. Dali lang yan. Kawayan lang naman yung katapat niyan. Ayan.